I am with my lawyer, attorney Jovito Barte, at nag-file nga po kami ngayon lang ng grave oral defamation in relation to cybercrime. Doon po sa mga pinagsasabi po ni na Gumban, Waupan, and then Bulontate, yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. So, ayun na nga po, kasama ko po ang aking lawyer at nagsampa na po ng kaso. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman ho talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami ng padami. Dati, ilang maleta lang, naging 8 maleta na, tapos meron na ngayong human trafficking, puro kalukuhan na. Tapos nakakalungkot, pinagtatanggalan naman nila yung listahan, nagbawas sila ng mga tao. So talagang nakikita mo na gawa-gawa lang po nila itong mga accusations nila. So baka po kayo ipa-inhibit naman by the time na maghaharap kayo sa committee ninyo. Wala po problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gatchalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang Vice Chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang hindi na tayo natapos-tapos. Pero kasi nag-file na rin po si dating Chairman Lacson na isumitin niya na po yung Chairman's report sa Ombudsman. Kaya nga po may mga resulta na, may mga arrest na pong ginagawa at meron pa pong mga arrest daw sa mga darating na araw. Kaya papasalamat din po tayo kay Ombudsman Remulla na ina-actionan niya po ito kaagad at ipinapasa niya po sa Sandigan Bayan. Sen, ka-clarify ko lang, when the time comes, you will inhibit pag sila ang haharap? Definitely. Mag-i-inhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Dahil yun din po hinihingin lang sa press con kanina, sinasabi po ni Attorney Baligod, atin lang sila pag nag-inhibit ako. Di wala pong problema. Mag-i-inhibit po tayo. Ibigay ho natin kay Senator Kiko dahil siya po yung Vice Chair. Nakausap daw kayo ni Baligod? Hindi po. Kanina? Hindi ko po siya nakausap. Si Senator Soto po ang nakausap niya. Sir, just to confirm, 3 lang po out of 18 na maleta boys ang pinasuhan nyo ngayon? O, 3 lang po. Yung sa 18 na maleta boys, 3 lang po. Dahil yun po yung nag-implicate po sa akin Si Gumban, si Waupan at saka si Bulontate ho. Yung iba naman, wala akong namang sinabi. Sir, may duda po kayo sa spetsya, bakit kaya nila ginagawa ito? Politics. Dahil nga may mga nagsilabasan. Ito na yung sinasabi ko noong pa, I think 3 months ago. Huwag nyo kami sama-sama dyan sa survey na yan, presidential, tapos may lumabas pa, tapos mga pahayag ng mga political analysts na only a Tulfo can beat the Dutertes. Hindi naman kami interesado kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Marami pong interesado na tumakbo na pagkapangulo. Bakit kami kagad itutulak dyan? Vice Presidente, marami din. Sa pagka-presidente, si Secretary John Vic nagpahayag na gusto niyang tumakbo. Si Senadora Risa nagpahayag na may mga tumutulak sa kanya. Si Mayor Lenny may tumutulak din sa kanya. Bakit kami katitignan? Ilang beses na namin sinabi walang interes. Sa pagka-Vice President, ang dami rin si Robin Padilla, si Marcoleta, madami na tatakbong bise. Bakit kami? Saka palagay ko doon yun Doon sa number 2, bakit ito na napasama kami pagkatapos yung iba hindi at inaalis na isa-isa dahil kagrupo na po nila. Ako kasi na-identified ako sa Marcos Block dahil nasa ticket po ako ni Pangulo. Pansinin ho ninyo, kasama po si Tito Soto dahil sa ticket po kami ni PBBM noong nakaraang halalan. Tapos nag-majority kami kaya naisama din si Loren dati at saka si Mark Villar sa majority. Ngayon po, wala na po sa majority yung dalawa, yung isa naalis na lang kaagad na nagkamali daw kaya tinanggal po ni sila Senador Loren. Yan tanong ko, paano si Mark Villar? Baka sumama naman ang loob. Dapat alisin na rin nila. Sir, any reaction na may nagpupondo daw sa maleta boys? Definitely, malinaw na malinaw naman. Hindi po ba? Malinaw na malinaw na may funding na
para magsabi ng mga kasinungalingan na ito. Meron po kayo suspect or Wala po akong suspect, wala po akong masabi na dyan. Pero masasabi ko lamang ho, obvious naman, di ho ba? Pabago-bago pong statement. Si De Lima, inalis nila, binalik na naman nila. Ngayon naman, si Senadora Loren, inalis nila. Nakapagtataka lang, inalis nila. Pero alam nila yung street number, street address. Kaya nakapagtataka, tapos aalisin mo, hindi po ba? Sen, hindi ba dapat tumawag na ng special session daw ang Pangulo dahil hindi makakonstitute ang mga committee kung hindi ma-formalize yung reorganization via Exactly. special. Kaya nga po kanina, ang tawag po namin doon is a meeting lang po. Hindi naman po pwedeng sabihin nating hearing kasi hindi pa po na-constitute yung mother committee. Di po tulad na ginawa nila last time, nagpa-hearing po sila, nagtayo sila ng subcommittee. Dapat po, ang tamang process po, nasa rules po, magkaroon po muna, bubuin mo muna yung mother committee. May chairman, vice chair, tapos may mga members po na minority. Kailangan ho talagang i-convene muna yung mother committee para makapagsagawa po ng mga hearing. Hindi ba kayo mananawagan kay Pangulo na magtawag na ng special session? Mahirap naman ho, kaya naman ho, pangungunahan ho natin ang ehekutibo. Nasa sa kanya po yun. Hindi po namin sila pwedeng pilitin o diktahan ng Pangulo kailan magpatawag po ng special session. okay? Senator, sa website ng Senate, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, but still he insists that he is. So what's your reaction on that, sir? He can insist po. Karapatan niya ho yun. Gusto niya hong sabihin. Pero ang isa lamang po, mabanggit ko na rin ho, this afternoon, kinikilala po ng anak ni Senadora Loren Legarda, si Leandro Leviste, Congressman Leviste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya through our Blue Ribbon Secretariat na pagdala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung mga sasabihin po niya. So ibig lamang po sabihin, hindi niya po kinikilala yung Blue Ribbon po ni Senadora Pia under kay Senator Cayetano o under yung subcommittee ni Senador Marcoleta. Ang kinikilala niya po yung Blue Ribbon Committee chairmanship ko po. Pero at least alam nyo pa rin kung anong magiging narrative niya. Alam ko po yun. Sabi ko nga, titignan ho natin. Kung yung sasabihin niya rin po paulit-ulit, nasabi na po kasi na-submit na po ni Senator Lacson po yung chairman's report sa ombudsman Kung pare-pareho lang naman pero kung may binanggit ho siya na wala pa doon, then kailangan ho natin busisiin ho yun. Kasi otherwise po, magiging redundant na lang. Paulit-ulit na lang po. Na-file na, naisubo na po sa ombudsman yung pangalan, yung tao, yung ebidensya. Iimbestigahan na naman po namin. Dapat iba naman ho siguro. Diba? Unless kung may bagong ebidensya, may bagong kaso na naman. Sir, maraming kababayan natin ngayon, taong bayan na naguguluhan na ngayon sa Senado, yung forum, yung papapalit na posisyon. Ano pong mensahe nyo sa taong bayan na naguguluhan na? Well, pasensya na po kayo, di po ba? Nakita niyo naman pumasok ho kami ng ilang araw. On the third day, violation na po ng Constitution na ayaw pong pumasok nila. Kaya we took over. Pangalawa po, kaya nga po, we cut short our hearing kanina, our meeting kanina ng Blue Ribbon. Kasi may mas pressing na problema po ang ating bayan. Yung po mga biktima ng lindol doon po sa Sarangani sa Mindanao. Tsaka siguro, santabi muna natin itong Blue Ribbon na ito ng mga accountability. Pag-usapan muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po, paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita niyo naman po ang damage, sobra. Kailangan po natin mag-allocate ng funds. Kailangan po namin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang-repair, sasaayos ng mga lugar na tinamaan po ng lindol. Okay, thank you Maraming guys. salamat po. Thank you. Thank you po. Sir, may schedule na Thank sir, you. next week. May schedule. Thank you. Wala pa po Kailangan po i-reorganize po natin yung Blue Ribbon. Ayaw ko po yung ginawa nila, yung pagkakamali po nila. Ayaw ko namang tularan po na hindi po maitutuwid na isang pagkakamali. Kung maghihiring po kami, mali po yun. Kailangan po muna mag-reorganize po ang Blue Ribbon. Kailangan pong may kasama po kami na galing sa kanila sa minority. Meron po silang ikang representative. Dapat sila po ay invited at dapat may guest list din sila
hindi po dapat ibibigay sa media kaagad, kundi dapat ibigay po sa lahat ng members yung invited. Salamat po.